So ngayon pinagdududahan ng mga tao yung authenticity ng Quran. Ngayon ginagawa nilang argumento, yung tinatawag nga na telephone experiment. Yung nga 'di ba nakapila yung mga tao, ta's magbubulungan sila. May papasabing teacher, sabi mo ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tapos papasa niya na ipapasa yun. Tapos pagdating sa dulo, iba na yung kwento. Nagbago na yung mensahe. Eh nga, hindi ganun ang Quran eh. Ang Quran actually, hindi ganun, hindi lang sa isang paraan siya ipinasa. Umpisa pa lang, isinusulat na yun ng mga sahaba, ang Quran. Hiwa-hiwalay nga lang, hindi siya isang buong libro. Naisulat siya. At yung oral tradition ay nagpapatibay pa nga doon sa kanyang authenticity. Kasi naisulat siya at the same time nakabisado ng mga tao. Kaya nakarating siya doon sa tinatawag na antas ng tawatur. Masyadong marami yung nakakabisado, imposible na magkakaroon ng pagkakamali sa mga tao sa pagbasa ng Quran. Kasi lahat sila mga eksperto eh. Kaya nga ipinag-alala ni Omar bin Khattab radhiyallahu anhu nung panahon na ng Hurubur Ridda, marami sa mga huffaz na mamatay. Kaya tinipon na ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ang Quran sa isang mushaf. Tinipon na niya. Pero nga bukod doon sa kalagayan na ito, ang mga Arabo kilala sila sa husay sa pagkakabisado. Kilala sila sa husay sa pagkakabisado. At gayon din, eto. Ito ang isa sa mga nagtitiyak ng Quran na tangan natin ngayon ay siyang Quran ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syempre, una, tigit sa lahat, yung pangako ni Allah na pangangalagaan niya ang Quran. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Ito yung isa sa mga paraan. Faja'ala yukri'anina al-Qur'ana. Silang dalawa daw, si Mus'ab bin Umair at si Ibn Maktum, binabasa daw sa kanila ang Quran. So, ibig sabihin, yung Quran, hindi lang siya dumating na libro na pwedeng basahin ng tao sa iba-ibang paraan. Kasi ang Quran noon, lalo na, walang haraka yung mga Quran noon eh. Walang ang tuldok eh. Pero dahil tuwing nang dumarating sa kanilang kopya ng Quran, actually kahit panahon ng mga khalifa, ganun ang ginagawa nila. Sa bawat lugar na mayroong kopya ng mushaf, papadalang kopya ng mushaf, kasama niya na dumarating yung kari, yung tagabasa ng Quran. Para alam ng mga tao kung paano ang pagbasa sa Quran. Kasi ang Quran hindi na siya ipinahayag na libro, ipinahayag siya sa pamagitan ng wika na naiintindihan ng mga tao. Naiintindihan natin, naririnig natin. Kaya nga yung Alif Lam Mim, di ba? Dalikal kitabu la rayba fi. At yung Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, di ba parehong Alif Lam Mim ang umpisa? Alam natin yung Suratul Baqarah, Alif Lam Mim, at alam natin sa Suratul Fil, alam. Kasi naririnig natin kung paano ito binasa. At ang pagkakabasa na ito ay merong sanad pabalik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito kahalaga yung papel ni Mus'ab bin Umair at ni Ibnu Maktum doon sa Madina.